Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang reaction video at yan ay pag-uusapan natin ng balita mula sa channel ni Philippines Trending News. At ito na nga no, malaking gulo to. Russia at China nagdeklara na Pilipinas mabubura sa mundo. Alamin natin yan at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni Philippines Trending News. Nandiyan sa baba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe. At suportahan natin ang kanyang mga video uploads. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to click subscribe button dyan sa ibaba at pakilike na rin po ang ating video para mas ma-share po ito ni YouTube at mas maraming makapanood, no? Alright, so huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Nagkausap sa telepono sina US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kasunod dito sa makailang ulit na panawagan ng Estados Unidos at iba pang mga bansa na huwag nang ituloy ng Israel ang paglusob sa may Rafah City. Huling nagkausap ang dalawang opisyal ay noong Pebrero 15 kung saan patuloy ang pagsulong ni Biden ng usaping pangkapayapaan. Sinabi din ni National Security Advisor Jake Sullivan na naging mabunga ang pag-uusap at sinabi din ni Biden na hindi sila titigil na isulong ang tigil putukan sa Israel. Naniniwala naman ang Amerika na mayroong ibang paraan ang Israel para manalo ito sa giyera laban sa Hamas militants. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi pa ng pahayag ng Prime Minister o ni Jake Sullivan ng Estados Unidos. The President and the Prime Minister spoke at length about Rafah today. The President explained why he is so deeply concerned about the prospect of Israel conducting major military operations in Rafah of the kind it conducted in Gaza City and Khan Yunis. First, more than 1 million people have taken refuge in Rafah. They went from Gaza City to Khan Yunis and then to Rafah. And they have nowhere else to go. Gaza's other major cities have largely been destroyed. And Israel has not presented us or the world with a plan for how... So eto mga babayan yung naging epekto no na malaking kaguluhan po no diyan sa Gaza Strip no. Simula po no nang nagkaroon ng all-out war no laban po sa Hamas itong Israel. No, ganyan na po naging epekto diyan sa Gaza Strip at maraming mga tao po ang talagang naapektuhan no ng kaguluhan na yan. Or where they would safely move those civilians, let alone feed and house them and ensure access to basic things like sanitation. Second, Rafah is a primary entry point for humanitarian assistance into Gaza from Egypt and from Israel. An invasion would shut that down or at least put it at grave risk right at the moment when it is most sorely needed. Bagay yan na naging pahayag ng National Security Advisor ng Amerika na si Jake Sullivan. Kaugnay pa rin yan sa pag-uusap ni US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Netanyahu. Samantala sa mga karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, muling humirit naman ng tulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos. Sa pagbisita nga sa Ukraine ni US Senator Lindsey Graham na ibinahagi ni Zelensky ang kahalagahan ng nasabing tulong militar ng Amerika. Pinangangambahan nila ang pagpapaigting pa ng Russia ng kanilang atake lalo na at nagwagi sa kanilang ikalimang termino si Russian President Vladimir Putin. Sinasabing pagkahalal kay Putin ay maraming bansa ang hindi kumbinsido at sinabing iligal ang ginawang halalan. Subalit nanguna naman ang China, India, North Korea, Syria at Saudi Arabia na bumati kay Putin sa pagkapanalo muli nito sa halalan. Matapos nga ang panalo sa halalan ay dumalo si Putin sa ika-10 anibersaryo ng pagsakop ng Russia sa Crimea. Samantala sa dagdag pa mga pagbabalita mula sa ibayong dagat, nagpaabot naman ang pagbati sa China Foreign Ministry spokesman Lin Jian sa pagkapanalo naman ni Russian President Vladimir Putin sa kanilang bansa bilang pangulo pa rin ng naturang bansa. Itinuturing daw ng dalawang bansa ang kanilang relasyon bilang largest neighbors at naniniwala raw silang mas paiigtingin pa ng pamumuno ni President Xi Jinping at President Putin ang kanilang relasyon. Dagdag niya pa, sisiguraduhin daw ng dalawang leader na mas palalalimin pa nila ang comprehensive strategic coordination ng dalawang bansa. Binigyang diin naman ni Ito mga babayan, di natin alam kung ano yung mga magiging epekto nito no na muling pagkapanalo no ni President Putin no diyan sa Russia. At alam naman natin kung sino yung mga bansa na kaalyado po nito no. John na ipinagdiriwang nila ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng China at Russia. Ito na nga ay ikalimang termino ni Putin bilang presidente ng Russia na magkatagal naman hanggang sa taong 2030. Okay guys, pag-usapan mo natin ito. Isa sa magandang pag-usapan, ang katanungan na ang Pilipinas nga ba ay magiging battleground na naman
kung sakaling puputok ang ikatlong digmaang pandaigdigan, na nangyari na nga po ito mga sangkay noong ikalawang digmaang pandaigdigan na tayo po ay naging isang battlefield ng Amerika at Japan. Matinding usapin itong ikatlong digmaang pandaigdigan na at any moment pwede pong Okay, so ito mga kababayan, no, kung titignan natin sa history, bakit nga ba naging battlefield, no, itong Pilipinas? Diba? Una-una, dineklara po ang Pilipinas na open city. Okay? Nung pumutok ang World War II, ang Pilipinas ay dineclare po yan na open city. Okay? So, pumasok po yung Japan dito at illegal po talaga na sinakop po nila ang Pilipinas. Kaya naman ang Amerika, no, dahil nga po nasa allied po, no, ang Pilipinas. Hindi po siya pinabayaan ng Amerika at sinuportahan, tinulungan at unti-unting binawi po, no, mula dito sa pananakop ng Japan, di ba? At yan po yung isa sa mga naging huling battleground, no, ng World War II, itong Pilipinas, di ba? Yung Pacific War po na yan, di ba? Diyan po halos nag-umpisa ang pagbagsak ng pananakop ng Japan dito po sa Asia. mangyari. So wala po dito makaka-identify kung kailan magaganap itong Third World War. But, mga sangkay, kung titingnan po natin yung paglaganap, no, ng mga balita tungkol sa digmaan, na nauna na nga po ang Israel, Ukraine, Russia, at iba pang mga bansa doon sa Africa po ata yun, mga sangkay na nagkakagulo. So makikita po natin ngayon na tumitindi po itong problema ng mga bansa. Sigalot, especially here in Asia. Okay, sa kontinente ng Asia pa lang, mga sangkay, matindi na po yung banggaan, like yung Japan against China, Japan against North Korea, North Korea against South Korea, Philippines against China, China against Taiwan. So, ito po yung mga biggest problem ngayon ng ating mundo, no, na tila baga at any moment puputok talaga ang digmaan. So, ang tanong dito, magiging battlefield na naman ba? Magiging battleground na naman ba ang Pilipinas sa ikatlong digmaang pandaigdigan? My answer is yes. Kung mangyayari, mga sangkay, okay? May pero po yan, may pero. Bakit yes? Kung mangyayari ang ikatlong digmaang pandaigdigan, magiging battlefield ang Pilipinas na naman. Kagaya noong World War II. Pero, kung makakaiwas ang Pilipinas sa mga banggaan ng mga bansa, pwede pa siguro tayong makalusot. Pwede, siguro. Okay? Pwede siguro. Pero, sa nakikita natin ngayon, mga sangkay, andyan na naman po sa eksena yung Amerika. Remember, World War II, sino ang magkaaway? Japan against United States of America. Okay? So ito, no, Japan, United States of America, pero allied forces po yun. Okay, so sa World War II. Bakit nga ba napasok sa eksena ang Amerika? 'Di ba? Dahil nga po sa allied forces. So kaalyado po ng Pilipinas ang Amerika at kaano po nila na proteksyonan, no, itong Pilipinas laban po sa mga ganitong klaseng pananakop. Okay, so ito po yung sa analysis ko lang, ano. Sila po yung nag-aaway noon. At ang matindi dito, mga sangkay, sila po yung nag-aaway, pero dinala dito yung digmaan. So, okay, so yung Japan po, okay, nasa axis naman po ang Japan, mga kababayan. So kasama nila yung Germany that time, no, na sinasakop na yung European countries. At yung Japan dito naman sa Asian countries at Pacific area, no, dito sa region natin. Okay, so posible talaga na kalabanin ng Japan, ng Amerika ang Japan. No, dahil pinagtatanggol naman nito ng Amerika yung Pilipinas. Okay? gusto ko i-klaro ito kasi may mga iba na nagsasabi na tinulungan lamang tayo ng Amerika kaya tayo nakasurvive sa Japan. But no, guys. Hindi po ang Amerika ang tumulong, kundi tayo ang tumulong sa mga Amerikano. Okay? Dahil ang digmaan na yun ay sa pagitan lamang po ng Amerika at Japan. Pero bakit nangyari sa Pilipinas? Kasi nandito po yung Amerika at that time. Okay? Nagkalat po yung mga Amerikano at that time dito, mga sangkay. At that time, ang Japan, pinag-iinitan po. Okay? Pinag-iinitan po sila ng Western countries, like sa US. At that moment,
Ngayon mga sangkay, nung napuno na po yung Japan, naisip po nila na bakit hindi nila i-invade yung Pilipinas na nandun yung mga Amerikano at paalisin yung mga Amerikano. Kumbaga tayo na lang ang makinabang instead na itong mga Amerikano, itong mga taga-Western countries, ang nakikinabang sa Asia. So, nung time na yun, Okay, so eto mga babayan, no, hindi lang po Pilipinas ang in-invade ng Japan. Okay, so maging ang China, pinasok din po ng Japan yan, mga kababayan, no? Marami pong bansa dito sa Asia ang kinuha ng Japan. Okay, o in-invade ng Japan, mga kababayan, no? At sa Asia, Japan talaga, yun nakikita natin na number 1 na nang i-invade noong time na yon, ng World War II. At ang Germany naman, no, diyan po sa part po ng European area, okay? ang Japan ay talagang superpower. Talagang may palag. Para po sila Hitler ng Germany, yung mga Nazis. Kaya nga lang mga sangkay, nasobrahan lang din po talaga ang Japan kasi kahit hindi naman talaga kasali sa digmaan yung Pilipino, pinapahirapan po nila sa pag-aakalang itong mga Pilipino ay diehard supporters ng Amerika. Okay, so bakit nga ba no kailangan nilang parusahan ng mga Pilipino? Okay, so dahil nga po in-invade po nila no etong Pilipinas at yung mga Pilipino po no meron pong mga ano yan, may mga Pilipino talaga na matatapang na lumalaban sa Japan. Okay, so ang nangyari niyan syempre, so ito yung base lang po sa mga analysis nakita natin no sa history. No, lumalaban kasi yung mga Pilipino, which is yan naman po talaga no ang trademark ng mga Pilipino, no, na pagka kahit hirap na wala tayong laban sa mga gamitan ng Hapon nung panahon na yon, pero sa strategy napakagaling po no ng mga Pilipino. Kaya naman totoo naman yung sinabi dito no ni Sangkay na hindi naman magiging matagumpay yung pagpasok ng Amerika o pagsaklolo ng Amerika sa Pilipinas during that time ng World War II kung hindi sa tulong ng mga Pilipino. No, marami pong mga Pilipino ang tumulong sa Amerika. No, para po mapasok, maharang no etong mga mobilizations ng Japan. Okay, so yung mga pag-advance ng Japan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, no, mga Pilipino po. No, yung mga nag-strategize niyan na maharang sila, yung mga ambush, mga Pilipino. Karamihan sa makikita natin sa mga history, mga Pilipino yung nasa frontline. Okay, so sila yung mga nang-ambush, sila yung mga nagpapasabog ng mga tulay. Okay, so sila yung mga humaharang sa mga Hapon at yung mga Amerika naman, nasa likod sila yung sumusuporta sa mga Pilipino. Okay, so Pilipino pa rin, no, makikita natin na lumalaban sa Japan na sa tulong no, ng Amerika na nasa likod. Okay, ng mga tropang Pilipino na lumalaban sa Japan during World War II. Okay? So mga sangkay, dito nagpuntahan itong mga Japanese, itong mga Japan soldiers. Then, ang nangyari mga sangkay, naging battlefield tayo. Ito mga sangkay, makikita nyo sa mga larawan, ito po yung mga ebidensya, no? Kung paano po nangyari ang digmaan dito sa Pilipinas. Ito nga ang matindi mga sangkay, no? Ang sobrang lupit na ginagawa na strategy ng Amerika para maging safe. Okay, para maging safe ang kanilang bansa sa banta ng digmaan. Ang ginagawa po nila, yung mga base militar nila, nag-expand. Okay? Nandun po sa labas. Of course, mayroon din naman pong natitira doon sa kanilang bansa. Pero mga sangkay, karamihan po sa kanilang military base, nasa labas po ng kanilang bansa. Okay? Kahit nga dito sa Pilipinas, di ba? Bakit po nasa labas ng bansa ng Amerika yung mga military base ng Amerika during those time ng World War II? Okay, so makikita natin, mga babae, napakalayo po ng Amerika, no, dito sa Asia. Okay, so napakalayo, no, ng kanilang kailangang i-travel kung ang base militar nila nasa Amerika para masuportahan yung gera, no, dito sa Eastern countries o dito po sa Asian part na to, no, sa Pacific area, di ba? So malayo masyado. So kailangan talaga nilang magtayo ng mga base militar, no, na kung saan mas madali nilang ma-maneuver yung mga kailangan nila. Okay, so mula doon sa mga base militar na yon, mula sa Amerika, da-drop nila doon sa mga base militar na yan, di ba? So para mas madali, no, yung pag-mobilize ng kanilang mga forces, ng kanilang mga barko, no, ng mga tangke, di ba? So yung mga kailangan nila para sa World War II sa gera.
Okay, so kaya marami silang base militar sa labas ng Amerika. Okay, so yun po yung isang reason doon. Okay, so kung sinasabi man natin na magiging battleground ang Pilipinas para sa nalalapit o sinasabi nilang World War III, diba? So, makikita natin na posibleng maging battleground ang Pilipinas. Pero, okay, so ang kaya nga po gustong-gustong makakuha ng China, yung West Philippine Sea. Okay, so mas madali yung advancement nila. Bakit bakit gusto ng Amerika na magkaroon ng EDCA sites dito? Okay, so para mas madali ngayon sila makapag-mobilize din, no? Laban po sa China. Madepensahan yung West Philippine Sea, yung movements ng China. Okay, so napaka-strategic po kasi ng Pilipinas, ng pwesto ng Pilipinas pag nagkaroon ng kaguluhan diyan po sa South China Sea. Okay, so kaya yung Amerika nag-i-strategize na rin sila ngayon, no? Okay, so bakit nandiyan yung Amerika? Para depensahan din tayo, no? Siyempre, meron yung sariling interest. 'Di ba? May sariling interest 'yan. 'Di ba? So pero kung tayo ba kakayanin natin dumepensa laban sa puwersa ng China kung sakaling magkaroon ng kaguluhan diyan? 'Di ba? Hindi rin. So kailangan pa rin natin ang tulong ng ibang bansa, ng mga kaalyadong bansa. 'Di ba? Kailangan pa rin natin 'yan. Okay? So kayo, ano masasabi ninyo? I-comment down niyo diyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. All right? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs. It's on Mobs TV. Peace. I'm out.